Alam nyo, sa pag-aaral ng Biblia, may mga koneksyon na parang isang higanting puzzle na nag-uugnay sa luma at bagong tipan. At ngayon, isa sa mga pinaka-nakakaintrigang puzzle ang ating bubuksan. Ano nga ba ang kinalaman ni Propeta Elijah sa dalawang misteryosong saksi na binabanggit sa Aklat ng Pahayag? Tara, alamin natin. Ito yung tanong na nasa sentro ng lahat kasi inilalarawan sila bilang mga taong may kakaibang kapangyarihan, kayang magpatigil ng ulan, kayang maglabas ng apoy. Pero sino nga ba talaga sila? Anong papel nila sa mga huling araw? Yan ang alamin natin. Well, ayon sa isang partikular na pagsusuri na ating titingnan, yung susi para malaman ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi raw matatagpuan sa hinaharap. Sa halip, kailangan nating bumalik sa nakaraan, partikular sa buhay at mga gawa ni Propeta Elijah. Interesting, di ba? Okay, game na ba? Simulan na nating pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng makahulang palaisipan na ito. Okay, so bago tayo dumiretso sa kwento, kailangan muna nating intindihin yung mga rules ng interpretasyong to. May mga sarili silang kahulugan para sa mga importanteng termino. Halimbawa para sa kanila, ang dalawang saksi ay hindi lang dalawang tao, kundi ang 144,000. Mahalagang tandaan natin to kasi dito iikot yung buong argumento. Tingnan nyo tong timeline. Dito nakalatag yung eksaktong 1,260 araw na yugto na tinutukoy nila. Nagsisimula raw ito sa paglabas ng anak ng kapahamakan. Tapos, sa loob ng panahong yan, mangangaral yung dalawang saksi. Pagkatapos ng 1,260 araw, patay. Papatayin sila ng halimaw. Pero 3.5 days later, mabubuhay sila ulit at aakyat sa langit. Yan yung balangkas na susundan natin. At dito na nga papasok ang bida nating si Elijah. Tingnan natin kung paanong ang buhay niya ay nagsisilbing blueprint o huwaran para sa kwento ng dalawang saksi. Unang-unang pagkakatulad, yung kapangyarihan sa kalangitan. Pareho nilang pinatigil ang ulan. Pero hindi lang yun. Pansinin nyo yung tagal. 1,260 days para sa dalawang saksi. At 3.5 years para kay Elijah. Parehong-pareho. Grabe, di ba? Sobrang specific para maging coincidence lang. Pero hindi lang ulan ang kaya nilang kontrolin. May isa pa silang malupit na kapangyarihan, ang apoy. Sabi rito, apoy daw mismo ang lalabas sa bibig nila para ubusin ang mga kalaban. Isang napakalinaw na sandata ng paghatol mula sa Diyos. At saan pa ba natin nakita yan? Siyempre, sa isa sa mga pinakasikat na eksena ni Elijah sa Biblia. Naaalala niyo ba yung laban niya sa mga propeta ni Baal sa bundok Carmel? Humingi siya ng apoy mula sa langit at bumagsak ito. So kitang-kita yung parallel. Hindi lang sa power sila magkatulad, kundi pati sa kanilang job description. Kumbaga, may dalawa silang major roles. Una, sila ang tagapagtanggol ng mga tapat. Pangalawa, sila ang tagalupig ng mga kaaway. Ganyan-ganyan din si Elijah. Pinoprotektahan niya ang tapat pero nilalabanan niya ang mga bulaang propeta. Proteksyon at paghatol, sabay. Ngayon, pumunta naman tayo sa huling yugto ng kanilang mga kwento. At dito, lalo nating makikita na yung pagkakatulad ay tuloy-tuloy hanggang sa kanilang kamatayan at sa kanilang pag-akyat mismo sa langit. Ito yung final act para sa dalawang saksi, ayon mismo sa Aklat ng Pahayag. Una, digmaan. Susunod, kamatayan. Pangatlo, ang himala ng muling pagkabuhay pagkatapos ng 3.5 araw. At ang grand finale, ang kanilang pag-aakyat sa langit. Tandaan natin yung sequence na yan. Dito natin nakikita yung moment na tila natalo na sila. Para sa dalawang saksi, literal na kamatayan to. Para naman kay Elijah, ito yung punto na para siyang sumuko na, di ba? Tumakas siya dahil sa takot kay Jezebel. Para sa mga nakakakita, pareho itong mukhang isang ganap na pagkatalo. Pero, hindi dyan nagtatapos ang kwento. Ito ang comeback, ang pinakasukdulan para sa dalawang saksi. Mula sa kamatayan, muli silang nabuhay at may isang malakas na boses mula sa langit na tumawag sa kanila. At sa harap mismo ng kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit. At ganyan din pala halos katindi ang pagtatakos ng kwento ni Elijah sa lupa. Hindi siya dumanas ng karaniwang kamatayan. Sa halip, sinundo siya, hindi lang ng ulap, kundi ng isang karwahe ng apoy at mga kabayong apoy. Isang napakagandang pag-akyat na sumasalamin din sa pag-akyat ng mga saksi. So, matapos nating makita ang lahat ng mga pagkakatulad na ito, ano na nga ba ang sagot?
Sino o ano ang dalawang saksi? At dito na nga natin maririnig ang konklusyon ng teoryang ito. Batay sa lahat ng ebidensya, ang dalawang saksi raw ay hindi lang dalawang individual, kundi isang malaking grupo, ang 144,000 na tinatakan mula sa mga tribo ng Israel. Sila ang gaganap sa papel ni Elijah sa mga huling araw. At hindi lang yan, tinatawag din sila bilang ang mga unang bunga. Anong ibig sabihin yan? Well, isipin nyo yung unang ani sa isang bukid. Yun yung pinaka-espesyal, yung unang handog para sa Diyos. Sila raw yun, ang espesyal na grupong tinubos mula sa sangkatauhan. So, ano ang kahalagahan ng lahat ng ito? Sa ilalim ng pananaw na ito, yung pag-akyat ng dalawang saksi ay hindi lang isang magandang finale. Ito yung signal, ito yung hudyat na tapos na ang malaking kapigyatihan para sa mga banal at ito na ang simula ng huling yugto ng paghatol dito sa mundo. Isang kwento ng matinding pagsubok na nauwi sa banal na tagumpay. Yan ang ipinapakita ng pagkakatulad ni Elijah at ng dalawang saksi. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung totoo ang paralel na ito, ano kayang sinasabi nito sa ating tungkol sa uri niyang pananampalataya na kailangan sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok? Isang bagay na sulit pagnilayan.